Sa bawat sulok ng kasaysayan, may mga pangyayaring hindi na isulat sa mga aklat. Mga kwentong nananatili sa dilim, mga pangambang hindi mapawi, at mga panaghoy na hindi kailanman pinakinggan. Sa bawat pag-ikot ng panahon, may mga aninong patuloy na sumusunod, mga paalala na hindi lahat ng nakaraan ay handa nang magpahinga. Ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy. Mga kwentong kababalaghang nakaukit sa kasaysayan. Ang mga hotel ay nagsisilbing pahingahan para sa mga taong pansamantalang humihinto sa takbo ng kanilang buhay. Sa mga silid na ito, inaasahan ang katahimikan at seguridad. Isang espasyong nagbibigay daan upang makalimot kahit sandali. Ngunit, hindi lahat ng pahinga ay nauuwi sa pagbangon. Ang Heritage Hotel Manila ay nagsilbing tuluyan ng mga bakasyonista, negosyante, at mga taong pansamantalang tumakas sa sarili nilang realidad. Nakatayo ito sa isang lungsod na puno ng galaw at kasaysayan. Tahimik na saksi sa paglipas ng panahon. Sa bawat palapag at pasilyo, nagkakapatong ang mga karanasan. Mga halakhak na mabilis na nawala. Mga lihim na hindi kailanman naibulong ng malakas. At mga katahimikang mas mabigat kaysa sa ingay. Bilang isang gusaling matagal nang nakatindig, hindi maiwasang magdala ito ng mga alaala ng mga taong dumaan at nanatili. Ang kakulangan ng malinaw na dokumentasyon tungkol sa ilang pangyayari ang lalong nagpapalalim sa misteryong bumabalot dito. Sa ganitong pagtingin, ang hotel ay hindi lamang pahingahan ng katawan, kundi imbakan ng alaala. Isang lugar kung saan ang pahinga at pagkawala ay nagtatagpo. Sa paglingon natin sa kasaysayan, may isang kwentong hindi napasama sa mga aklat. Ngunit hindi rin tuluyang nawala mula sa paniniwala ng mga Pilipino. Hindi ko pinili ang Heritage Hotel dahil sa mga kwento ng multo. Pinili ko ito dahil sa katahimikan ng mga tala. Bilang paranormal expert, mas kinatatakutan ko ang mga lugar na kulang ang dokumentasyon kaysa sa mga lugar na sobrang kwento. Ang mga lugar na maraming alamat ay kadalasang napagdaanan na ikwento, na ilabas, kahit papano'y napangalanan. Ngunit ang Heritage Hotel, para sa isang gusaling matagal nang nakatayo sa Maynila, ay halos walang banggit sa mga journal, sa mga akademikong pag-aaral, sa mga opisyal na ulat. Parang may sinadyang burahin. Parang may ayaw maalala. Ang tunay na dahilan ng pagpunta ko rito ay isang papel na hindi dapat napunta sa akin. Ipinadala ito ng isang dating history professor. Isang respetadong guro sa akademya na biglang nawala sa universidad. Matapos itong maglabas ng pananaliksik tungkol sa mga kagimbal-gimbal na aksidente noong panahon ng diktadura. Walang press release ang pagkawala niya. Walang formal na paliwanag. Isang semestre, nagtuturo pa siya. Sa sumunod, wala nang pangalan niya sa faculty list. Walang return address ang sobre. Sa loob,
May mga photocopy ng lumang floor plan. Sunog ang mga gilid. Tila hinugot mula sa isang archive na dapat ay matagal nang nasira. May listahan ng mga numero. Walang paliwanag kung ano ang ibig sabihin. At sa ibaba ng huling pahina, may sulat kamay na halos pinilit ang tinta. At ang sabi, kung may alaalang mga lugar, dito sila nagsisiksikan. May kasama itong litrato, larawan ng kasalukuyang Heritage Hotel. Agad-agad akong nagsaliksik tungkol sa nasabing hotel. Nalaman ko na nagkaroon pala roon ng sunog noong 1985. May 25 nasawi, ngunit wala masyadong ulat kung ano talagang nangyari. Ilang araw kong iniisip ang dumating sa aking papel. Ilang gabi rin akong walang tulog sa pag-iisip kung bakit kakaunti lang ang kwento tungkol dito. Hindi ako historian. Ngunit sanay akong magtrabaho sa mga lugar na may trauma. May teorya kami sa larangan ng paranormal research na bihirang banggitin sa publiko. Kapag ang kolektibong karahasan ay hindi kinilala, hindi nailibing at hindi pinangalanan, nag-iiwan ito ng imprint. Ang imprint na ito ay hindi gumagalaw tulad ng multo. Hindi ito nagpapakita. Naghihintay lamang ito ng resonance. Isang bagay o isang tao na kayang sumabay sa ritmo nito. Ang heritage ang perpektong lugar para patunayan yun. Hindi ako pumasok bilang manghuhula. Pumasok ako bilang siyentipiko. Kaya napagdesisyonan ko ring pasukin ang isang lugar na puno ng misteryo. Nag-check-in ako nang walang anunsyo. Dala ang mga kagamitan kong matagal ko nang ginagamit sa mga lumang ospital, abandonadong barracks at dating kulungan. EMF o electromagnetic field meter na nakaset sa mababang frequency para iwasan ang electrical interference. 2 digital recorder para sa electronic voice phenomena o EVP. Isa para sa control, isa para sa active session. Thermal camera para sa temperature anomalies. Vibration sensor para sa structural response. At isang analog watch dahil sa mga lugar na may malalim na trauma, ang oras ang unang bumibigay. Sa unang oras ko sa loob ng hotel, walang kakaiba. Ang EMF ay steady, ang temperatura ay pantay. Walang tunog sa recorder, ngunit ang vibration sensor ay nagre-record ng mahinang pulso. Pantay, regular, parang tibok ng puso. Sinubukan kong i-reset ito. Wala. Inilipat ko sa ibang bahagi ng kwarto. Sumunod ang pulso. Hindi ito dapat mangyari. Ang structural vibration ay hindi gumagalaw ng ganoon ka-intensyonal. Saglit akong tumahimik at pinakiramdaman ng paligid. Ramdam ko ang init
kahit bukas naman ang aircon. Pinagsawalang bahala ko muna ito. Ibinaba ko ang aking aparato sa lamesang katabi ng higaan. Humiga ako at ipinikit ang aking mata. Gusto ko munang subukan kung mararamdaman ko sila nang hindi gumagamit ng aking mga devices. Sa ikalawang gabi, sinimulan kong i-connect ang mga datos. Ang oras ng pulso ay tumutugma sa mga lumang tala ng sunog. Ang oras na tinatayang nagsimula ang apoy sa estrukturang nauna sa hotel, 12:00 ng hating gabi. Sa tuwing pumapalo ang pulso ng aking aparato, may bahagyang pagtaas ng temperatura sa thermal camera. Unti-unti ring nababalot ng init ang aking tinutuluyang kwarto kahit bukas naman ang aircon. Hindi ko maipaliwanag, pero parang nilalapnos ang aking balat. Para kang nasa harap ng isang lutoang dikahoy. Hindi guni-guni ang init ng isang alaala. Nagsagawa ako ng isa pang procedure, sumunod sa mahigpit kong protocol. Walang emosyonal na tanong. Walang pang-udyok. Neutral lang. Ngunit sa playback, may mga boses sa pagitan ng static. Hindi humihingi ng tulong. Humihingi ng kasama. Tumindig ang balahibo ko nang marinig ko ang malungkot na bulong. Dito ka na lang. Inisip ko na baka mga tao lang sa kabilang kwarto, ngunit imposible. Ako lang kasalukuyang nasa ika-5 palapag ng gusali. Sinubukan kong magtanong, ngunit unti-unting sumakit ang ulo ko. Ang sakit na parang nakalanghap ka ng usok na diretso sa utak. Sinubukan kong matulog. Ihiniga ko ang aking ulo, pinikit ang mga mata. Ilang minuto akong nakapikit, naghihintay na mawala ang sakit. Nang biglang, tumunog ang fire alarm ng gusali. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Binuksan ko ang fire exit at kumaripas ng takbo. Hindi lang kaligtasan ang hinahabol ko. Hinahabol ko rin ang aking hininga. Pagdating ko sa unang palapag, nawala na ang tunog ng alarm. Pag-on ko muli ng mga kagamitan, sabay-sabay silang nag-react. Ang thermal camera ay nagpakita ng init sa paligid ko. Hindi hiwalay sa akin, kundi nakabalot. Parang ako ang anomaly. Parang tinatanggap na ako ng lugar. Sinubukan kong umalis. Sa tuwing lalapit ako sa pinto, bumibigat ang dibdib ko. Parang maraming hiningang sabay-sabay na nakasandal sa akin. Doon ko naintindihan. Hindi ako sinusubukan ng hotel. Pinapalitan ako. Mga nasunog, wala na silang katawan. Ngunit may alaala sila. May ritmo. At kailangan nila ng sisidlan. Isang taong marunong makinig. Isang taong sanay sa presensya. Isang eksperto. Sa huling gabi, hindi na ako nag-set up ng kagamitan. Tinanggap ko ng katotohanan. Umupo ako sa dilim. Ramdam kong init. Hindi apoy,
kundi alaala ng apoy. May mga paghinga sa loob ng pader, may mga yapak na paulit-ulit, walang labasan. Biglang may nagsalita sa EVP. Isulat mo kami bago ka umalis. Kaya ako sinusulat itong documentation na ito ngayon. Ngunit hindi na akin ang sulat kamay. Mas mabigat. Mas siksik. Parang maraming gustong mauna. Sinubukan kong sabihin ang pangalan ko. Ako si Russell. Hindi ako sinagot ng boses ko. Sumigaw ako. Hindi na lumabas pang tunog. Pakiramdam ko, unti-unti na akong nilalamon ng silid. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang huling naitala ng recorder ay isang mahabang paghinga. Parang may iniwan. Parang may pinalitan. Natatakot ako. Hindi ko alam kung makakalabas pa ako. O kung ako na ang bagong pulso ng gusaling ito. Nang dumating ang hotel staff kinaumagahan, bukas ang kwarto at andun pang mga kagamitan. Patuloy pa ring nagre-record ang ilan kahit wala ng baterya. May mga notebook, may mga tala, ngunit wala na ang paranormal expert na sumulat ng dokumentasyon sa Heritage Hotel. Ayon sa vibration sensor na naiwan sa sahig, may naitalang bagong pulso. Pantay, regular at permanente. Parang mas humihinga na ang Heritage Hotel. Parang may bago itong tibok. At ang naiwan lamang ay ang notebook na may dokumentasyong ito. Sa pagwawakas ng ating kwento, malinaw na ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang malilimutan. Hindi lamang ito binubuo ng mga nakasulat sa aklat, kundi ng mga panaghoy ng nakaraan na naghihintay mapakinggan. Muli, ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy.